Naglabas ng resolusyon ang US Senate na pinagtitibay ang dekada ng military agreement dito sa Pilipinas. Mutual daw ang defense treaty na ito. Mutual? Pareho nga bang nakikinabang ang dalawang bansa sa tratadong ito? Panoorin yan sa aming balita with feelings! Muling pinagtibay ng US Senate ang 74-year-old na military treaty sa pagitan ng US at Pilipinas, ang Mutual Defense Treaty. Yung tipong kasing edad na ng lolo natin yung treaty, pero biglang nilagay ulit sa limelight. Sabi ng grupong bayan, obvious na ginagamit itong paraan ng US para gawing legit ang pangingialam nito sa Pilipinas. Sa totoo lang daw, ang dahilan naman kung bakit narito sa Asia ang US ay para pigilan ang paglago ng China bilang global superpower at protektahan ang influence nito sa rehiyon, ayon sa bayan. Kaya naman daw useful sa US ang pagpapaalala na may Mutual Defense Treaty dahil ticket daw ito ng US sa pagpasok sa Asia. To protect the Philippines daw? Sabi ng bayan, baka to protect US interests. Sa US Senate resolution, may warning ito sa military aggression daw ng China sa West Philippine Sea. Pero sabi ng bayan, ang ironic daw dahil yung US nga mismo ang nagpapasok ng high-powered weapons at missiles sa rehiyon. At ginagamit din daw na forward military base ng US ang bansa, kaya mas nalalagay sa peligro ang Pilipinas. Ano nga ba ang Mutual Defense Treaty? Ito'y isang kasunduang pinirmahan noong 1951 na nagsasabing magtutulungan ng Pilipinas at US sa panahong sila ay aatakihin sa Pacific region. Pero ayon sa mga historian, ginamit ang ganitong kasunduan para sure na kontrolado pa rin ng US ang Pilipinas bilang neo-kolonya nito. Kahit na napatalsik ng mga makabayang Pilipino ang US bases noong 1991, nananatili ang effectivity ng Mutual Defense Treaty dahil kailangan itong i-terminate bilang isang tratado. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tuluyang nawala ang presensya ng US sa bansa. Bukod pa dyan, ang Mutual Defense Treaty ang nagsilbing Mother Treaty para ipasa ang iba pang kasunduan gaya ng Visiting Forces Agreement, Mutual Logistics Support Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, na ngayon, sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, pinayagan ang US na gamitin ang 9 military bases sa bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, tuloy-tuloy pa rin ang mga panawagan ng mga makabayang Pilipino na palayasin ang mga mananakop, China man yan o US. Kaya panawagan ng mga progresibong grupo gaya ng bayan, ibasura ang Mutual Defense Treaty at lahat ng di pantay na tratado na hindi naman naglilingkod sa kapakanan ng taong bayan. O siya, dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings!